Dakilang Diyos, aming pinakamamahal na Jesus, maraming salamat sa oras na ito, sa iyong paglangis, patubig paggabay, sa bawat jugto na balagawain na natapos na. Salamat o Diyos sa mapapuring awitin, sa mabuhay na patotoo, na silbing kalakasan na aming kanya-kanyang panampalataya. Salamat o Diyos sa kapuspusan ng iyong Espiritu Santo, sa iyong napakatamis na banal na presensya na pinapadama sa bawat sa amin. Hallelujah, hallelujah. At sa oras nito sa pag-aaral ng mga banal na salita ng buhay, iyong pong pagpalain na Diyos, hallelujah, aming mapag-aralan na yung mga banal na salita ng buhay. Sumaamin ko Diyos, hallelujah. At sa unang panalangin namin, dear beloved, honorable parents in the Lord, na aming manapastor, aming manapastora, aming sama-samang sinasaway pinapalayas, ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demons, midwives, doubts, unbelief, cast out in our midst, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord. Purihin ang ating napakabait na Diyos, hallelujah. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagdarakila, pagpaparangal, pagpapasalamat, para lamang sa ating pinakamamahal na po Jesus. Praise the Lord. Doble ng pag-respeto at paggalang sa ating dear beloved honorable parents in the Lord, sa ating malabang lista Wilde E. Almeida, the ensign, brother of loving God, at ganoon po sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa mga turot mga aral, mga pangangaral na ayan po itumimo sa ating mga puso at mga isipan. Praise the Lord. Sa lahat rin po ng mga beloved Almeida children, to the beloved Almeida family. Hallelujah, glory to God. Happy 25th Victorious Talipo Peace Mission Silver Anniversary. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Magandang oras sa lahat. Ating mga kapatiran na sa ating manalagawain, sa aking mga magulang, sa aking buong pamilya. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, sa Marcos, kabanatang 16, talatang 15 at 16. Mga taga-Roma, kabanatang 1, talatang 16. Na dito po mga minamahal ay mababasa po natin ang ebanghelyo na ating pinakamamahal na Jesus. Ito po ay dapat pahalagahan ng bawat isa sa atin, lalo na po tayong mga nakakilala na sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Basahin po natin. Marcos 16, 15 hanggang 16. Praise the Lord. Sa ating monitor, kung meron English at Tagalog, ihanda ang Roma 1:16. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 at 16. Ganito po ang pagkakasabi. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. Tatapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Mahinang praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi rito, ating nabasa, salita na ating dakilang Diyos, and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Purihin ang ating mabait na Diyos. Ayan po ay nasa Romans chapter 1, verse 15. Isulat nyo rin po. Or rather, Mark chapter 1, verse 15. Isulat nyo rin po dyan, mga kapatid ko. So, tatlong talata na atin nabanggit. Mark chapter 16, verse 15 up to 16. Romans chapter 1, verse 16. At dito sa aking binasa, Mark chapter 1, verse 15. As sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo.
Kaya napakalaga po nito, mga minamahal, Ebanghelyo. Totoong salita na ating dakilang Diyos na kinakailangan na may pangaral sa buong mundo, sa buong daigdig. Hallelujah, praise God. Sa pagkasabi pa rito, ating nabasa, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa latang ginapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sabi pa ng Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko'y kinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan muna natin ang ating mabait na Diyos. Sabi nga natin mga pastor, pag ikaw ay malakas sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, ang demonyo ay tumatakbo. Amen po ba? Ayan ang ipinangaral ng ating dearly beloved, honorable parents na Lord. Hallelujah. Kaya, pag sinabing magsabi ng praise the Lord at sumigaw ng praise the Lord, pakalaksan na natin, wala namang mambabato ngayon. Linggo naman ngayon. Shout praise the Lord! Sapagkat sa ating mga Kristiyano, yung pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, ayan po ay tagumpay, pagtatagumpay ng Kristiyano. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah! Kaya Ebanghelyo, sabi nga natin mga pastor, hindi niya ikinahiya ni pangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito kapangyarihan ng Diyos. Oh? Si Apostol Pablo mismo. At sa ating panahon, ganoon din na sinasabi ng ating dearly beloved parents in the Lord. Na ating mga pastor simula noon hanggang ngayon, yung Ebanghelyo talagang ipinangaral. Sapagkat yung Ebanghelyo, ito ay salita ng Diyos. Ito ay kapangyarihan sa mga sasampalataya. Everybody praise the Lord. Kaya tayo na mga nakakilala sa Diyos, sumampalataya tayo, naniwala tayo sa mga salita ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Na ating pang nabasa, napakaliwanag. Kinakailangan na ipangaral, magsiyaon, humayo. Ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ibig sabihin sa buong mundo, sa maaabot ng Ebanghelyo ng kaligtasan, salita ng ating mabait na Diyos. Yung sasampalataya, yung mababautismuhan, sabi ng Biblia, ay maliligtas. Pero yung hindi, ang sabi dyan ay parurusahan. Amen. Kaya dahil sang araw, ang kaparusahan sa mga tao, na hindi alam ng mga tao dahil sa kanilang pagpapabaya, sa kanilang kaligtasan, hindi sila naglingkod sa ating mabait na Diyos, sila ay nanatili sa kanilang mga reliyon, sa denominasyon, na wala namang prueba at ebidensya, walang himala ng Diyos na kanilang nakamtan. Puro pasakit, puro pahirap, puro pangalipin sa kasalanan. Sapagat ang mga tao ay inalipin ng kasalanan, inalipin ng demonyong si Satanas. Para kung ang tayo mamatay na mga kasalanan, walang Kristo sa puso, walang pag-ibig ng Diyos, sila ay tuloy na sa impyerno. Amen! Ayan ang hindi alam ng mga tao. Ano pang sabi natin na basa? Naganap na ang panahon. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Ang mga tao kinakailangan magsisi. Kinakailangan magbalik loob sa Diyos. Magsipanumbalik. At sabi ba dyan, magsampalataya sa Ebanghelyo. Palakpakan muna natin ng malakas na palakpak ang ating mabait na Diyos. Shout, praise the Lord! Ano pang sabi ng Psalms chapter 107? Verse 20, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Ayan ay nasa mga awit 107, talatang 20. Iyanda ang 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 and 9. Ikalawang Thessalonica 1:8 hanggang 9. Basahin po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Sundan niyo po mga kapatid. Mga awit.
107 verse 20. Pakibasa po yan. Yan dapat, Deuteronomio, Kabanatang 11 sa talatang 26 hanggang 28. Unang Pedro, Kabanatang 4, talatang 17 hanggang 19. Pakibasa na po yan. Praise the Lord. Sino pong nakanda po? Dito po sa aklat ng awit 107, Kapitulo 20, versikulo 20. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Diyos! Happy 25th Victorious Alima Mission Anniversary! Amen! Hallelujah, hallelujah. Sabi diyan, sinugo ng Diyos ang kanyang salita. Ipinadala ng Diyos ang kanyang salita. May layunin. Para pagalingin ang mga taong may sakit, para iligtas ang mga taong napapahamak. Ayan. Kaya yung totoong ebanghelyo, totoong salita ng Diyos, mayroong malaking kapakinabangan. May napakalaking magagawa sa buhay ng tao kung ang tao ay sasampalataya, maglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ayan ang dala-dala ng ating mga pastor doon sa bundok ng Talipa, Ulo-Sulo, Mindanao. Year 2000, ebanghelyo. Salita ng ating dakilang Diyos. Hindi basta-basta ang kanilang naranasan doon. Talagang spiritual battle. Labanang spiritual, mga minamahal. Kung ikaw ay hindi sasama ng Diyos sa ganong mga lugar, sabi nga sila nasa yungib ng mga abusayap, sinong magligtas sa kanila kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya dala-dala ng ating malapastor doon ang ebanghelyo. Dahil inutusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating malapastor, iligtas sa mga tao na papahamak, ipangaral ang ebanghelyo o salita ng Diyos sa may kapangyarihan. Yung mga naniwala, yung mga sumampalataya hanggang sa mga oras na ito, sila ay pinagpalang lubos ng Diyos, niligtas ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord! At ang ating banal na iglesyang ito ay 50 years na po. 50 taon. So, noong year 2000, ang ating banal na gawain ay 25 years pa lang po, mga kapatid ko. Plus 25 years, 2025 na. Ang ating banal na gawain ay 50 years na. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tanging ang banal na gawain na ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ang merong Talipaw Peace Mission. Amen! Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos. Yung palakpak na hindi napapagod! Praise the Lord! Sa bakika kanina, sigaw ako ng sigaw. Lakas ng sounds namin doon. Ito, malakas ang sounds. Dapat gising tayo. Praise the Lord! Dapat mas malakas pa tayo sa bagyo. Bagyo at lindol. Amen! Hallelujah. Ebanghelyo ang kailangan ng mga tao. Relasyon sa ating mabait na Diyos, hindi reliyon, hindi sect at denominasyon ang kailangan ng tao. Kailangan ng tao ay totoong tagapagligtas. At sino tagapagligtas? Magligtas sa mga tao. Walang iba kundi ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, tayo na mga nauna nang nakarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Narinig na natin, napakinggan na natin salita ng Diyos. At ito na po ay ating ipinapamuhay na, mga minamahal. Amen! Amen! Praise the Lord! At sa ating gawain dito sa Bangar, 20 years, mga minamahal, salamat sa ating mabait na Diyos. Amen! Ang daming mga tao dito, ang daming mga kapitbahay. Simula dyan sa kalsada, papasok.
na ang sabi nila dati na ang gawain natin ay nandun pa sa Reyna Reyente. Anong sabi? Maraming kapatiran daw. At dito rin sa Nagsabaran, ang dami raw kapatiran noong araw na taga Nagsabaran. Pero yung iba ay wala na eh. Nag-backslide. Inagaw na ng kaaway, nangamatay ng iba. Kaya kung titignan natin ang ating bilang, ang ating gawain na nasa Nagsabaran, ang ating mga kapatiran galing sa iba't ibang barangay. Merong galing sa iba't ibang barangay ng Bangar, Luna, Balawan. Kaya kung isipin natin, Diyos ang tumatawag at pumipili ng maglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Kaya tayo ng mga tinawag, pinili na ng Diyos sa buong katotohanan, nakapakinig tayo ng Ebanghelyo, kaligtasan, salita ng Diyos sa may kapangyarihan. Huwag na nating baliwalain ito. Everybody praise the Lord. Huwag nating pabayaan ang ating kaligtasan, mga minamahal, pahalagaan po natin yung Ebanghelyo na ating napakinggan, yung Ebanghelyo na ating narinig. Everybody praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay merong paghihiganti. Maghihiganti ang Diyos. At nandyan na nga, nakikita na natin. Ang mahal na Jesus ay unti-unti na, hindi biglaan, unti-unti lang. Dahil kung sabay-sabay yan, saan tatakbo ang mga tao? Ha? Tatakbo ba ang mga tao? Tatawag sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto? Wala namang magawa. Walang magawang mabuti, wala ring magawang masama. Eh, ang Diyos sa mga kapangyarihan, may puso at isip. Everybody praise the Lord. Literally, sabi nga, ang ribulto Diyos-Diyosan, wala lamang isip yan. Wala lamang puso yan. Patay na Diyos yan. Ang dapat paglingkuran ng tao, yung merong pangako na ililigtas ka sa kapahamakan. Pag may karamdaman ka, gagaling ka. Pag may problema ka, lulutas ng problema mo. Ang buhay mong makasalanan, patatawarin ka na Diyos sa kasalanan. Pag ikaw ay nagsisi, babaguhin ka ng Diyos. Sa mga sabi ng Biblia, therefore if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Everybody praise the Lord. Kaya ang ating pagdalo sa gawain ng Diyos ay pahalagaan din po natin. Sabi natin, walang makapag-iwalay sa pag-ibig natin kay Kristo. Bumagyo man ng malakas, pero wala kayo ng Friday. Ha? Sabi niyo, walang makapag-iwalay. Brad, yung bahay namin, nilipad na ang yero. Walang makapag-iwalay! Brad, binabaha kami. Walang makapag-iwalay! Praise the Lord! O baka isipin nyo, galit ako. Hindi po. Ayoko ngang magalit eh. Galit tayo sa gawa ng demonyo. Kasi hadlang talaga siya eh. Sa Cebu, lumindol, ang lakas, 6 point. Gulo nyo. Sabi sa kabila, 6.9. Dito, 6.7. Ano ba talaga? Basta lumindol, malakas. Noong Friday, bumabagyo. Mga kapatid, sabi natin, walang makapag-iwalay sa pag-ibig natin kay Kristo. Amen po ba? Kahit malakas na ang hangin, kahit bumabagyo na, kahit lumilindol na, ang mga taga-Jesus, Miracle Crusade International Ministry, sabi ng ating malabastor, sabi ng ating beloved Mama Dear, wala makapag-iwalay sa pag-ibig natin kay Kristo. Ano man ang mangyayari, pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, pag ikaw ay umaasa sa Diyos, ililigtas ka ng Diyos. Everybody praise the Lord. Isipin nyo, paano pag nag-rapture ng lumilindol? Paano pag nag-rapture ng bumabagyo? Anong sabi natin? Ang paniniwala natin, ang inaasahan natin, lahat ng nasa gawain ng Diyos, sila ang mararapture. Lahat ng maiinit na Kristiyano, sila ang mararapture. Amen po ba? Everybody praise the Lord! Kailan ka ba magpapakainit? Kailan ka ba magbibigay ng 100% ng paglilingkod sa Diyos?
Dapat nga pag Miyerkules, wala na nag-absent. Pag Biyernes, wala na nag-absent. Eh di lalo na pag Linggo, wala na dapat nag-absent. Kahit Bible study, wala dapat nag-absent. Hindi na kayo makapag-amen. Amen! Praise the Lord! Nakakamiss pala mag-preach dito sa Bangger. Isang buwan nata ako hindi nag-preach dito eh. O mahigit pa. Amen! Huwag kayo magpabaya mga kapatid dahil ang Diyos natin hindi pabayang Diyos. Ang ating mahal na pastor, ating beloved mama din, hindi rin nagpabaya sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Maging tayo na nandito sa gawain ng Diyos. Hindi katwiran natin ang masusunod. Oo, mahirap. Baka sabihin nyo, ibalik nyo sa akin lahat ng sinabi ko ngayon. Ikaw kaya ang nasa kalagayan namin. China-challenge ko lang kayo. Para pag tumalo kayo, kahit bumabagyo, kahit lumilintol, meron kayong patotoo. Ako, bro, sinikap ko. Kahit bumabagyo, lakas na ang sinikap ko. O diba? Kayo ang may patotoo. Amen! Amen! O diba, challenge po yun. Huwag nyo naman ibalik sa akin. Baka sabi, ikaw kaya ang nasa kalagayan namin. Hindi nga eh. Sina-challenge tayo ng salita ng Diyos para magkaroon tayo ng patotoo na ang Diyos natin ay totoong buhay. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. O, di sana ma-challenge na kayo, di ba? Sa susunod, bumabagyo na. Eh, wala pang bagyo. Oh, mag-stay na ako sa pastoral house. May quarters naman doon. Amen! Oh, china-challenge ko lang kayo, huwag kayong magalit sa akin. Ebanghelyo ang ating ipinapangaral, hindi salita ng tao. Everybody praise the Lord! Praise the Lord! Sa susunod, magpapatotoo. Aba, totoo yung ipinangaral ng mga mangangaral. Ako nasubukan ko. Eh bakit? Sabi nga, pagsabay-sabay na ang lindol, bagyo, ipu-ipo, sinkhole, pagtaas ng tubig sa karagatan, may karamdaman pang lalaganap sa buong mundo, pagsabay-sabay na yan. Saan kaya tatakbo ang mga hindi nakakilala sa Diyos? Isipin nyo, imagine ninyo, oo nga, pagsabay-sabay na yan, lumilindol na, magkakaroon pa ng tsunami, oh, bumabagyo pa, oh, may ipo-ipo pa, hallelujah. Pero tayo, mga nasa katotohanan, alam natin kung sinong ating tatawagan. Amen! Hindi naman tayo tatawagin si San Pedro, si San Juan, si Saint Christopher. Sinong tatawagan natin? Ang Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, na kaya tayong iligtas. Everybody praise the Lord! Praise the Lord! Ganito kaalaga tayo sa harapan ng Diyos. Kaya ko isipin, uy, napakalaga ko talaga. Kailangan lagi ako nakakadalo. Amen? Amen! Ayun yung pakiramdam mo sa gawain ng Diyos, ganyan ka kahalaga. Kahit ayaw mong tumalo, kahit tinatamad ka, pag narinig mo yung ebanghelyo ng kaligtasan, yung pagdalo ay mahalaga, dadalo ka. Sabagat dito ka lumalakas, dito ka tumitibay, dito ka pinapaginawa ng Diyos. Amen! Ang liwanag sa ating exhortation kanina, yung pagbibigay, konektado sa ating kalusugan. Amen! Yung pagbibigay, yung pagpupuri, yung pananalangin, yung paglilingkod natin sa Diyos, totoo yan. Konektado lahat yan sa ating kalusugan at sa ating kaligtasan. Everybody praise the Lord! Basahin natin 2 Thessalonians 1, chapter 1, verses 8 and 9. Yanda, Deuteronomy chapter 11, verse 26 up to 28. 1 Peter chapter 4, verses 17 up to 19. Dito sa aklat ng Tesalonika, ikalawang Tesalonika, kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Na maghihiganti sa hindi nagkikilala sa Diyos
at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Praise the Lord! Okay, balikan ko yung aking sinabi kanina. Baka mamaya ibalik nyo talaga sa akin eh. Baka balik ta rin nyo. Sabi nyo, ikaw kaya Brother Andrew nasa amin. Ikaw ang kapatiran at kami ang worker. Aba, mas mahirap yung worker. Amen! Baka mamaya magalit kayo sa akin eh. Kaya nililinaw ko. China-challenge ko lang kayo sa magitan ng salita ng Diyos. Amen! Para kayo mismo isang araw magpatotoo. Ay, wala pala, bali wala pala yung bagyo. Oo, nandyan yung kapamakan sa kalsada, malakas yung hangin, malakas ang ulan. Oh, ibig sabihin yun, minaman, challenge lang tayo. Amen po ba? Amen ba? Eh, sa baki nga, nung Friday, nako, yung mga bubungan, inaangat ng malakas na hangin. Pero salamat sa Diyos, sabi ko, may 5 hanggang 10 na dadalo, okay na. May dumalo, 3 bata, 9 na malalaki na, 12. Dito sa Bangar, last overnight, ilan dumalo? Itaas ang kamay. Lang dumalo. Okay, wala nagtaas ng kamay. Praise the Lord! Praise the Lord! O, kaya ma-challenge na tayo. Meron naman dumalo. Oh. Ganun pa man, naunawaan natin. Sabi ko sa inyo, laki ng ating pangunawa. So, naunawaan natin. Kaya tinanong ko yung mga kapatiran, yung mga choir members hindi nakadalawang overnight sa araw ng linggo. Ngayon ang akin tinutukoy. Kakanta ba sila? Sabi yung iba, wind broad, o kantada, taagbagbag yung garod. O, ganun ang ating pangunawa. Amen. Amen. Praise the Lord! Huwag tayong mapasama doon sa mga nagpapabayang Kristiyano. Huwag tayong babalik pa sa ating dating buhay. Huwag tayong mapasama roon sa pagigantihan ng Diyos. Dahil Kristiyano ka na. Huwag ka maging backsliding in heart, Christian, na kahit ikaw ay nasa gawain, malayo ng puso mo. E di lalo na ikaw ay wala sa gawain, talagang wala ang puso mo sa Diyos. Dalawang klase kasi ng Kristiyanong may pag-iisip. Yung nasa gawain ang iniisip, yung mga wala dito, yung nasa bahay, sa trabaho. Yung nasa trabaho, nasa paghanap buhay, ang iniisip naman makadalo. Alin tayo diyan? Amen. Shout praise the Lord. Shout praise the Lord. Hallelujah. Sabi diyan, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ayan ang sinasabi ng Biblia, mayroong pagiganti ang Diyos sa mga hindi nagsikilala sa Kanya, sa mga hindi tumalibas sa Kanyang ebanghelyo. Tatanggap sila ng kaparusahan, walang hanggang kapamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng Kanyang kapangyarihan. Delikadong kalagayan ng tao. Oh, napakadelikado. Sabi natin mga pastor, tayo ay nasa perilous times na. Delikadong panahon, masamang panahon. Year 1990s pa, ipinapangaral ng mga pastor sa TV program. Delikadong panahon. At hanggang ngayon, nakikita na natin lahat ng mga preaching na ating mga pastor with Estrada Almeida sa TV program, nakikita na natin, nakakaroon na ng mga pangyayari. Nagaganap na! Amen! Ibig sabihin, malapit nang babalik ang Diyos. Eh kung pala absent ka, palamig-lamig ka, wala kang ginagawa sa gawain ng Diyos. Hindi ka nasusumikap, hindi ka malang magparamdam sa ating mabait na Diyos. Gusto mo lagi ang Diyos na paparamdam sa'yo? Pero hindi ka man lang makapagparamdam, hindi ka man lang makapagpuri, hindi ka man lang makapagpasalamat sa ating mabait na Diyos. Nandiyan ang kapuspos sa laman ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi mo pang sinisikap maramdaman ang presensya ng Diyos.
Huwag tayong maging on and off. Hindi tayo pwedeng mainit ngayon, mamaya malamig tayo. Hindi pwedeng malamig tayo ngayon, o pwede pala, mamaya mainit tayo. Pero dapat ma-maintain natin yung ating kainitan ng paglilingkod sa Diyos. Everybody praise the Lord! Kung paano kayo naligtas noong araw, sabi mo, year 1996, naligtas ako! Grabe kalakasan! Puri, luntag! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Walang sawa, magpuri, magpasalamat sa Diyos! Ngayon, dahil sabi nga, nagkakaedad, hallelujah, nagsakit-tiktik tumong kun, at nasamit arthritis kun, at nasamit rayuma kun, nung testing, pakinggan ito. Nung Thursday, may kapatiran, dumalo si nanay. Dumalo sila ngayon sa baki. Sabi ko, ipag-pray ng ating kasama. Nag-pray sa unang panalangin, mga pastor. Dahil masakit ang paa. Pinilit nang dumalo. Masakit ang paa, pinilit nang dumalo. Nagpati sa kanyang anak, tricycle. Hinatid doon sa gawain. Malapit-lapit lang naman. Jay Amianan, Tikunana. Hinatid! Grabe! Simula, pagdating niya hanggang sa matapos, siguro nakauwi na kami, nandun pa siya. Naghihintay ng sundo. Hallelujah! Sabi ko sa mga kapatiran, kamustahin si nanay? Ngayon, linggo, October 5, glory to God, dumalo kanina, nagpatotoo. Pinagaling niya lang Diyos! Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Kahit may nararamdaman, pilitin mo talaga. Sabi niya natin, walang makapaghiwalay sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Kahit maraming problema, maraming pagsubok, dito lang sa lupa yan. Sa langit, wala lang problema. Sa langit, wala lang pag-uusig, wala lang pagsubok. Everybody praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Kaya ayan ang sinasabi ng Banal na Sulatan, yung hindi mo kilalanin ng Diyos, magiganti sa iyo ang Diyos. Hindi ka tumalima, sumunod sa kanyang utos, magiganti sa iyo ang Diyos. Kaya dalawa yan. Kaya kailangan magkasama. Kilala mo ang Diyos at tumatalima ka sa kanyang ebanghelyo. Pwede ba tayong pumalakpak ng malakas na palakpak sa Diyos? Deuteronomio 11:26 hanggang 28. Pagpapala at sumpa. Ayan ang nilagay ng Diyos sa ating harapan. Lagi na natin napapakinggan. Pero kailangan ipaalala pa rin na sa mga kapatiran na mayroong pagpapala kung ikaw ay susunod. Sumpa kung hindi ka susunod. Praise the Lord. Dito po sa akla ng Deuteronomio Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 28. Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking inuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakakilala. Praise the Lord! Praise the Lord! Yung mga choir nga muna natin, praise the Lord! Ayun mga kapatiran, praise the Lord! Malakas naman pala. Amen! Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Kala nyo maaga matapos ngayon? Paabutin ko ito ng alas 5 pag di kayo agresibo dyan. Palakpakan ng Diyos! Lagpasan ko pa yung alas 5, gawin kong alas 6 pa to. Nakangiti mga kapatiran. Sabi, brother, ano mag-i-preach ngayon? Maaga tayo matatapos. Anong maaga? Sa bakit nga, hindi ko binibebe mga kapatiran dun eh. Nangangar tayo ng may katapangan doon. Amen! Pag may nagkamali doon, itinutuwid ang salita ng Diyos. Dito rin sa Banggar. Pag may nakikita tayong mga mali-mali, kailangan ituwid. Salita ng Diyos yan. BBBA mo pa ba? Ang tagal-tagal ng Kristiyano. Lahat ng Kristiyano ang totoo. Magsabi ng praise the Lord.
Ayan, o di ba? Ang kagandahan pa nito, kahit nangangaral ka ng masasakit na pangangaral, makita mo man lang yung makapatiran, nakangiti pa rin. May ngiti sa labi. Pero hindi naman sila manhid, kundi talagang sa alam nila, salita ng Diyos yan. Sabi ko, tuwang-tuwa kayo pag nandito ako, maagang matapos. Anong maagang matapos? Paabuti ko na talaga ito ng alas 5. Amen! Salamat sa Diyos. Talagang salamat sa Diyos. Pag nasanay ka talaga na maglingkod sa Diyos ng may katotohanan, talagang magpapasalamat ka lang sa Diyos. Medyo nakakalungkot nga lang dahil pag ganitong anibersaryo, lalo na silver anniversary, hindi tayo nakapunta. Wala ba lang nagsabi sa atin na silver anniversary, Talipa Peace Mission, mag-ipon ng pamasahe. Halos dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, papunta roon, nakaluwas lahat. Imagine that. Sa bagay, kahit ako'y nawala sa isip ko. Kasi nakapokus na tayo sa gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ang nag-a-announce naman ako na luluwas. Everybody praise the Lord. Di ba nakakamiss yung sa isang taon, 3 beses tayo lumuluwas? Sabi niyo, Brad, ang mahal na kasi ng pamasahe ngayon. Anong mahal? Doon nga sa lawag, magkalong arkila nila? 60,000! Isang bus lang yun. Eh dito, wala pang 30 mil. Pati yung may hawak ng panggastos, ng problema na. Eh ganun talaga eh, pag gusto nating makiisa. Kahit walang-wala ka, sabi niya, kahit yung personal money ng mga nag-aasikaso ng gawain, uy, si Brother John, si Brother Andrew, Brother Eliboy, Brother David, ito, o diba, ganun eh. O si Brother Jojo, Brother Oliver, Brother Roelio, Brother Alberto, o mga elder natin ito, bigyan naman natin ito ng mga blessing. O, kasi ginagamit na sa gawain ng Diyos. Kahit wala, personal money, ibigay talaga. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Kaya sa susunod na event, mga minamahal, akala kasi natin, ay, hindi naman pinapaluwas lahat. Oy, glory to God. Masaya pa rin tayo. Kasi 25 years na po eh. Ang ating banal na gawain lang na ito, ang merong Talipa Peace Mission. Amen! Ginamit ang ating mga pastor para maipakita sa buong mundo na merong tunay na gawain ng Diyos. O kahit wala tayo sa Marikina, ito, nandito tayo, nakikipagkaisa. Amen! Amen! Praise the Lord! Oh. Mga minamahal, kahit kailan, hindi tayo magpapatalo sa kahirapan ng buhay. Lalaban tayo para kay Kristo! Amen! Ano yung inaawit natin? Mahirap man gawin, ay aking susundin upang sa pagbalik niya. Ituloy nyo, tayo'y kanyang. O, diba? Mahirap man gawin. Pa-ending na yun eh. O, hindi ganun talaga ang paghiling ko sa Diyos. Everybody, so praise the Lord. Praise the Lord! Ah, masarap talaga kausap ang mga kapatid sa Banggar. Wala nagsasawa. Pumapalapak pa yan! Sumisigaw pa yan ng praise the Lord! O, hindi, abutin talaga tayo na alas 5 niyan. Amen! Pagpapala, kung ikaw ay susunod. Eh, narasan pagpapala. Wala naman nakaranas sa atin na sumpa. Amen! Si tatay, itong nasa harapan. Tatay Bernard.
Hindi Saint Bernard. Bernard, walang saint. Pero tama Kristiyano, tayo tinatawag na santo at santa, buhay. Amen! Hindi patay. Sabi ni Sayon, may practice pa daw yung choir. Okay. Last verse na tayo. Oh. Pinagpalang ating mahal na kapatid. Kaya minsan nakikita ko doon sa bahay nila, tayo hindi kayo dumalo. Minsan ka, naglalakad ka eh. Kahit ganyan yung kalagayan mo, nakakarating ka kahit saan mo gusto pumunta. Di how much more, gawain ng Diyos. Kahit ganyan yung kalagayan mo. Sabi mo sa mga anak mo, dadalo ko doon sa JMCIM, doon ako pinagaling, doon ako pinagpala. Amen! Ganun tayo palagi. Dalo, lakad. Kahit nahirapan maglakad, dumalo pa rin. Kasi dito tayo masaya. Masaya ang maglingkod sa Diyos. Sumpa kung ikaw ay hindi susunod. Amen! Alam na natin yan. Kaya pagpapala, kung susunod tayo, sumpa kung hindi. Sa kabagan ng Diyos, sa awa ng Diyos, dito sa Bangar, nakita ko, simula sa pool, year 2004, 2005, nang tayo nandito na. Sa abagat awa ng Diyos, sa prayer ng ating malabastor, ating malabid mamadir, yung mga kapatiran na natili dito, pinagpapala. Wala pa ako nabalitaang sinumpa. Ay, meron din pala. Pero wag ko nang banggitin. Ang pinag-uusapan natin dito, pagpapala, sumpa. Pagpapala, kung susunod ka. Sumpa, kung hindi. Amen? Salita ng Diyos yan. Everybody, so praise the Lord. Last verse na tayo. Nabuhay ng mga kapatiran. Last verse na! Malapit na naman ang uwian! Amen! Ang saya na lang mga kapatiran doon sa Marikina. Nagpupuri sila, patalon-talo. No? Diba? Amen! Sa ating main church, nandun ang sentro ng panalangin. Source of power, nandoon. Kaya pag dumalo tayo doon, lalakas tayo. Titibay tayo. Amen po ba? 1 Peter chapter 4, verses 17 up to 19. Maganda ng ating mga awit. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 17 hanggang 19. Ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalalang. Amen. Sa tapat na lumalang. Ay, meron pa palang last verse. Isa pa. 1 Timothy chapter 4, verse 10. Pakihanda po yan. Masaya talagang maglingkod sa Diyos. Masaya! Galak na galak ang puso! Amen! Sa Bangar na lang walang Jollibee. Baknotan, Balawan, meron na. Bangar na lang. Amen! Praise the Lord! Pero may bago naman tayong public market. Amen po ba? Praise the Lord! Kaya sa 20 years natin dito sa Bangar, salamat sa Diyos. Nandyan pa rin yung ating mga nanay at tatay na nakikita natin. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Pumuti ba ng buhok? Nakapostiso na! Glory to God pa rin. Amen! Di ba masaya sila? Glory to God, pinangawakan ng Diyos. Sa hirap at ginhawa, parang pagmamahalan. Magkasama pa rin. Nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos.
Dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bagya na makaliligtas ang masama at ang makasalanan, ay saan kaya magsisiharap? Ayan. Delikado. Yung mga hindi magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Yung matuwid na, sabi ng Biblia, bagya pang maligtas. Kaya sabi nito, kaya ipagkatiwala naman na nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Everybody, so praise the Lord. Magtiwala tayo sa ating malapit. Ano naman ang mangyari? Malapit Jesus, magkaroon tayo ng desire ba? Malapit Jesus, gusto ko rin maranasan yun. Yung sinasabi ng mga beloved preachers na kahit bumabagyo daw, dumalo. Paano kaya yun? Sa Diyos walang imposible. Kahit lumilindol daw, dumalo pa rin. Isang ba tayo pupunta? Mawala man ang lahat ng bagay dito sa mundo, magunaw man ang lahat ng bagay sa mundong ito, bahay, lupa, sasakyan, mga puno, ano pa man, ang ating tunay na lugar ay doon sa piling ng ating mabait na Diyos. Sa langit, ay ba sa praise the Lord? Iiwanan po natin lahat ng yan. Kaya ipinapakita na ng Diyos pag may bagyo, lahat damay. Pag may lindol, lahat damay. Kristiyano, hindi Kristiyano. O, di ba? Ipinapakita ng Diyos, ang tao ay walang may pagmamalaki sa Diyos. E tayo mga taga-GM sa Jesus Miracle International Ministry, hindi naman tayo mapagmalaki, hindi naman tayo nagmamayabang, hindi tayo nagmamalaki. Tinuruan pa nga tayo, ano tinuro sa atin? Magpakumbaba, magpasakop, sumunod sa kalooban ng Diyos, at atin lang naranasan habang ating sinasagawa ang mga salita ng Diyos. Naranasan natin ang pag-iingat, ang proteksyon, kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody praise the Lord. May 9 minutes pa ako bago mag-alas 4. Amen! Praise the Lord! Kaya mga kapatid, salamat sa ating mabait na Diyos. Mahirap kasi talaga yun. 2 beses na. Sabi ko nga, mahal na Panginoon, please po, huwag sanang bumabagyo pag tuwing araw ng gawain. Dahil wala talagang dadalong kapatiran. July 26 ba yun? Birthday ni Andeng? July 25, bumabagyo. Dito sa Bangar, nakapag-overnight pa tayo noon, sa Baki, wala talagang gawain. Dahil dyan sa kalsada, pagdating mo dyan sa Rising, dyan sa Waki at Napaset, baha. Talagang inuunawa natin ang mga kapatiran. Tandaan niyo po, minamahal, china-challenge lang tayo na salita ng Diyos. Kaya wag po kayong magagalit sa akin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ipinapaunawa ko. Baka sabihin nyo, pinapatamaan. Hindi po, inuunawa nga natin. Kasi 2 times na. Friday pa mismo, talagang, kaya ipag-pray natin, malapit, no, ang bagyo ko dapat Lunes. Martes ko tawan ti gawain. Amen! Oh. Di ba? Alam ko, nalulungkot din kayo pag hindi kayo nakakadalo. Tama po ba? Malungkot ba kayo? O sabi nyo, masarap matulog kasi bumabagyo, malamig. O nalulungkot talaga. Amen. 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 O sana ganun lahat. Malungkot pag hindi nakakadalo. Nangihinayang pag hindi nakakadalo. Kasi alam ko, dito tayo masaya. Dito tayo, galak na galak ang puso talagang pag nandito ka, safety ka. Everybody praise the Lord! Hallelujah. Hallelujah. Ipagkatiwala natin, ayon sa kalooban ng Diyos, ang ating makaluluwa sa paggawa ng mabuti. Dahil ang Diyos ang tapat na lumalang sa atin. Tandaan natin, minamahal, meron tayong pag-asa sa Diyos. May pag-asa tayo sa Diyos. May kaligtasan tayo sa ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord. 1 Timothy chapter 4 verse 10. Sa mga susunod na araw natin malagawain,
Balikan natin muli ang mga talatang yan para may paliwanag pa natin ang gusto. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 10. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Amen. Amen. Shout praise the Lord. Anong sabi ng ating nabasa? Pwede bang ngumiti muna kayong lahat? Mula sa puso? Kaya niyo bang ngumiti, umismile? 25 years, Talipaw Peace Mission Anniversary. Palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Sabi nga nating beloved Mama Dear, year 2000, nang ang Mala Pastor pumunta sa Talipaw, Luzon, sa kabundukan ng Mindanao. Yung mga kapatira sa ibang bansa nagtatanong sa ating beloved Mama Dear, beloved Mala Pastora, beloved Mama Dear, dumating na ba ang aming Mala Pastor? Ayun yung pananampalataya. Hindi nila sinabi na, beloved Mama Dear, Mala Pastora, dadating pa ba ang Mala Pastor? Kasi pag ganun ang salita natin, may doubt eh. Eh sinabi, dumating na po ba? Eh ano ba sa praise the Lord? Kaya ganyan din ang ating tanong sa mga kapatiran. Pag-araw ng gawain. Hallelujah. Beloved co-workers, dumating na ba yung mga kapatiran dyan? May pananampalataya kasi na dadating kayo. Pero kung ang tanong, dadating pa ba yung mga kapatiran? Wala na. Kaya lagi natin samahan ng pananampalataya. Yung makarating ka ng maluwalhati tigtas sa gawain ng Diyos, glory to God na yan. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Yung makauwi ka sa bahay mo, ay sabi nga ng mga kapatiran minsan, Brad, sanay na tayo. Kahit abutin tayo ng alas 4, alas 6, alas 5, pag-araw ng linggo. Amen! Glory to God. Masarap masanay talaga na mahaba ang service. Mahaba ang gawain. Bakit? Nakikita mo ang resulta. Grabing pagpapala. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord! Glory to God. Anong sabi ng ating nabasa? Ako na lamang po ulit magbasa habang naghahanda nating mga awit. 1 Timothy chapter 4 verse 10 sa Tagalog. 1 Timoteo 4:10. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisampalataya. Tayo ng mga sumampalataya sa salita ng Diyos. Hindi tayo binigo ng Diyos. Hindi tayo ipinahamak ng ating mabait na Diyos. Walang Kristiyano na sumunod sa kalooban ng Diyos na hindi pinagpala. Lahat ng sumunod sa kalooban ng Diyos pinagpala. Everybody say praise the Lord. Kaya mga kapatid, salamat sa ating mabait na Diyos. Meron tayong pag-asa. Kung babalik ang mahal na Jesus, nawa matatand tayong lahat na mainit na naglilingkod sa ating mabait na Diyos. 100% ang ating pag-ibig sa Diyos, 100% ang ating pananampalataya sa Diyos, 100% ang ating tako sa Diyos. Lahat ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, gawin na natin 100%. Amen? Say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan, pasalamatan natin ang ating mabait na Diyos. Sa Diyos lamang kapurihan, karakilaan, at kapangyarihan. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Muli tayo ay magkakasama ngayon. Bagamat nung Friday, talagang naranasan natin yung bagyo. Malakas ang hangin, mayroong kasamang ulan, ganun pa man. Ngayong araw na ito, nandito muli tayo, nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Palapakan natin ang pinakamamahal na Jesus. Habang tayo maawit,
habang inaawit ang papuring awiting ito. Praise the Lord. Hallelujah. Habang tayo maawit, magpuri sa ating mabait na Diyos. Sa ating mga kapatiran, tayo patuloy magkaisa, magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Kahit ako Yes, Lord, hallelujah. isang makasalanan, sa aking isipan ay may inaasam, nang siya'y aking makilalang lubusan at malaman na kanyang kabutihan. Sa tuwi na ay aking dinadalangin na ako'y lagi maging masunurin, maging mabait at maibigin sa'yo, Jesus, at sa aking kapwa. Yes, Lord, hallelujah. At sa aking paglilingkod, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ay aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang ngayon at kailanman. Yes, Lord, hallelujah. Buhay ko'y iyo pagpapalagi, aking hiling lagi kang kapiling. Bawat araw ako'y iyong akayin, patnubayan mo sa aking lalasin. At sa aking paglilingkod, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ako'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang ngayon at kailanman. At sa aking paglilingkod, sa'yo'y di lalayo. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Nananatili ka dito sa aking puso. Ikaw ay aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang ngayon at kailanman. At sa aking paglilingkod, ako sa'yo'y Yes, Lord, hallelujah. Yes, Tayo patuloy maglingkod sa ating mabait na Diyos. mananatili
may kahirapan man, hallelujah, o wala, hallelujah. Tayo patuloy ikot sa ating dakilang Diyos. Sumunod sa kalooban, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. We love you so much, Jesus. Hallelujah. Jesus, mananatilik na dito sa aking puso. Ikaw ay aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw naman, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Ating pasalamatan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Wala sa katulad. Wala sa kagaya. Diyos na mapagmahal, mapagpiyaya, mahabagin, mahawaing Diyos. Hallelujah. Ikaw, Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin ng malakas sa palakpak ang ating dakilang Diyos. Tayo na po manalangin para sa ating mga pangangailangan sa oras ito. Magpasalamat muna tayo sa ating dakilang Diyos. Mapagpalang Diyos, aming pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa oras ito, sa dakilang pribileyo na pinagkalumos sa amin. Hallelujah! Sa aming pagdiriwang ng 25. Hallelujah! Talipa Peace Mission. Hallelujah! Silver Anniversary. Malapit na pinagpala mo. Purihin ko, Diyos, hallelujah. Salamat, ginamit mo aming malapastor, aming malapastora sa aming kaligtasan para kami makakilala sa iyo. Sila nanalangin at ayuno, hallelujah. Salamat po, Diyos, hallelujah. Sapagat ikaw ay Diyos na buhay, hindi ka patay na Diyos, ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Mabaging Diyos, mahawaing Diyos, pagbiyaya, mapagpala, walang katulad, walang kagaya. Salamat sa kaligtasan na pinagkulo mo sa amin. Salamat, O Diyos, hallelujah. Sa mga salita ng buhay na amin na pag-aaralan, napakinggan namin ang Ebanghelyo kaligtasan, ang mga salita ng buhay. Hallelujah, ito nagbulat sa amin para kami makapaglingkod sa iyo. Mula sa kadiliman, dinala mo kami sa kaliwanagan, mula sa kapangyarihan ng kaaway, kami ngayon sa kapangyarihan mula sa kamay ng kaaway, kami ngayon ay nasa kamay mo na, Diyos. Hawak-hawak mo kami, malapoy noon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pangako kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa tagumpay na pinagkulo mo sa bawat sa amin sa oras ito. Sila makapurihan, kadakilan, kapangyarihan, pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, isipin natin ng malapastor at ng malapastor na naglihan sa atin. Laksan natin ang pag-cast out. Hallelujah. Sa Diyos ay walang imposible. I-cast out natin lahat ng mga adlang, hallelujah, yung hindi pamumuhay na may kabanalan, yung walang kabanalan, pag-uwi natin sa ating mga bahay, maging ating pananalita, walang kabanalan, i-cast out po natin yan. Yung hindi pagiging tapat sa tipanan, yung hindi pagiging tapat sa paglilingkod sa Diyos, sa ating relasyon, sa ating mahal na Pinoon, i-cast out na rin po natin yan, lahat ng mga kasalanan na nagagawa pa natin, i-cast out natin yan, makainaan tayo, sumampalataya sa Diyos ay walang imposible. Magsisimula tayo, mapagpalang masalang ang Diyos na makapangisat at pinakamamala pa Jesus. Iniisip namin ngayon as pinakontak ang mahal na pastor. Mahal na pastor ang naglihan sa amin sa iyo, Diyos ay walang imposible. Ikaw ang Diyos noon, ngayon magpakailan-kailan pa man. Hallelujah, natin yung mga anak, kumingi ng kapatawaran. Sa amin, nagapulong pagkakamalit, pagkakasala, linisin mo kami. Yung maladugo ng mago sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, at sinabi mo, Diyos, ipatong kamay sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Amin sama-sama sinasa pinapalayas
ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, mga demonyo, sakit karamdaman, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, hallelujah, makainaan, maalis sa pangalan ni Jesus, ang paglabanan, makainaan sa pangalan ni Jesus, hallelujah, mga sakit, mga karamdaman, sa walang ulo at talampakan, sa loob at labas sa aming pangangatawan, cast out, in Jesus' name, kawalan kagana sa paglilingkod, katamaran, pagsasawa, cast out in Jesus' name, kawalan kabanalan, hallelujah, kawalan kagana sa paglilingkod, cast out in Jesus' name, hallelujah, mga sa biyat, mga kapala, mga sa katugunan sa panalangin, cast out in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, imiyak lang sa victory, inaangkin namin ang katugunan sa aming panalangin, tagumpay, 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 sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory to God, praise the Lord. Palakpakan natin muli ating dakilang Diyos. At sa oras ng mga minamahal, tayo po'y tatanong 3 beses, sisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Tandaan po natin, ang pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord ay tagumpay ng Kristiyano. Ayan po ay nagpapalayas sa lahat na magawa ng kaaway sa ating buhay. Mother Bernard, kaya mong tumayo? Tatalon 3 beses, sisigaw. Laksan natin, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin,